Good morning po sa bawat isa. Happy New Year sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon at tayo pong lahat ay hinabot niya sa kanya pong iglesia upang magpuri at magpasalamat upang tayo pong lahat ay sumamba sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, tayo pong lahat ay dumako sa panalangin para sa ating gawain. Heavenly Father, we give you praise, we give you glory. We honor you, we praise you, we glorify your holy name. Sa oras na ito, Panginoon, nais po namin na lumapit sa inyo, Panginoon, na may puso pong nagpapakumbaba. Puso po na kinikilala ang iyong kadakilaan sa aming pong mga buhay. Sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat na nagawa namin kasalanan. Hugasan mo nga ng mga puso ng kapangyarihang Ginoo Jesus upang maging karapat-dapat kami sa inyong pong banal na harapan. We give you praise, we give you glory, O God, and we thank you, Lord God, for your goodness, for your faithfulness, O Lord, for hearing us, for answering us, O Lord. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga dalangin namin sa inyo, na patuloy niyo pong biniling, na patuloy niyo pong tinutugan, Panginoon. Sa kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakalog sa amin, Panginoon. We give you praise and we give you glory. Sa oras na ito, Panginoon, dinudulog po namin ang lahat ng may bahagi sa gawain ito, simula po sa mga papaawin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na makita, ikaw ang patuloy na umilos sa kanilang kalagitnaan. We ask the power of the Holy Spirit to be with us, O God. Tinataas din namin, Panginoon, ang aming pong mahal na pastor na gahayag ng iyong salita, Panginoon. Patuloy po siyang lumitin sa naghahayag, Panginoon, ng salita mo sa umagang ito. Na patuloy na maging isa po siyang wala sa aming pong mga matatabang puso. Lumago ito, Panginoon, at magaling pa namin dito sa aming pong mga pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Niluluwalhati ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka namin sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa katagumpayan, Panginoon, na patuloy po na pinagkakalog niyo po sa amin sa iyong iglesia. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng ating Diyos. Dakila po ang ating Diyos, amen, sa ating pong mga buhay na palagi niya pong tinutugon sa ating pong mga dalangin. At sa oras na ito, tayo pong lahat ay magdiwang, magpasalamat sa kabutihan ito ng ating Diyos. Sa pag-awit po natin ng munang awitin, umikot po tayo at batiin po natin ang bawat isa ng isa pong maganda at pagpalang. Magkamayan po tayo lahat.
into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and we're dancing for you, O Lord, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness, into joy. And now I'm singing and I'm dancing, shout for joy. My wonders into gladness, you turn my sorrow into joy. And we're dancing for you, Lord, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop. I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. We give you glory, Lord, and we give you praise. For you are good, Lord. Tanging ikaw lamang sa aming mga buhay, Panginoon. Ang Diyos sa aming papupurihan, sasangkiling at dalakilahin. Maraming salamat, Panginoon. Nag-uumapaw po ang aming mga puso sa oras na ito sa pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilan sa aming mga buhay, Panginoon.
lahat ay makikinig ng salita ng Diyos na hahatid po sa atin ng ating pastor sa Francis Jesus. Tayo po lahat ay mag-extend ng ating mga kamay as we pray for our pastor Francis. Panginoon, sa oras na ito, nilululami namin, pinasasamata ka namin sa buhay ng aming pastor. Kapatuloy mo po, Panginoon, na ginagangin sa iyo po. Basahan ka, Panginoon, upang hayaan, Panginoon, ang mga salita mo. Sa oras na ito, dinadalangin po namin siya na pagdating po gamitin. Patuloy mo po, Panginoon, na gamitin siya bilang isang instrumento mo upang maihayag, Panginoon, ang iyong salita na mayroong po kapangyarihan, na mayroong kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy na busbasin po siya ng banal na Espiritu. Ito ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay sa oras na ito. Gamitin mo po siya bilang isa pong instrumento mo, Panginoon, upang ang salita mo, Panginoon, na maihahayag sa gabi ito, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy po namin magamit ang sa amin. Maraming salamat naman po aming dalangin sa Panginoon ng Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Naririnig niyo po ako sa likuran? Hallelujah. Sabi niyo nga sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos? Hallelujah. At natin sinasabi na tayo mahal ng Diyos. Sapagkat yan po ang ating tema para sa taong 2023, ang pag-ibig kay Kristo. No? At ito pong pag-ibig kay Kristo ay ating pong kinuha sa mga talata po ng unang Juan 3:18. Ang sabi nga po sa talata ng Biblia na yon, huwag tayong umibig sa pamamagitan lamang ng ating salita, kung hindi higit sa lahat, umibig tayo sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya yung ating pag-ibig po na yan, kaya na nakita nyo sa acronym, doon po sa salitang pag-ibig. Ibig sa bibig, ibig sa gawa. Kaya tayo nakaform po na tinatawag nating pag-ibig. Kaya alam niyo mga kapatid, ang Biblia po ay isang mga magandang instrumento ng pagtuturo, ng pagbibigay ng katotohanan, ng pagtutuwid sa lahat ng mga maling gawain, at sa pamamagitan po ng salita ng Panginoong Diyos ay nabibigyan tayo ng liwanag sa lahat ng ating landas na dadaanan. Kaya alam niyo mga kapatid, ang salita po ng Diyos, lalo na sa mga audience po natin, mahalaga ho, pagkain mo nito pagkain. Pag ang isang tao hindi kumakain, magugutom siya. Pag ang isang tao po hindi umiinom, siya po'y mauuhaw. Pero ang sabi ng talata ng Biblia sa aklat ng Mateo, mapalad po ang nagugutom at mapalad ang nauuhaw sa salita ng Diyos sapagkat sila po ay pupunuan. Kaya yun po maganda. If we seek the Lord, magpapakilala ang Lord sa atin. Pag hinanap natin siya, matatagpuan po natin siya. Kaya mula po sa ating mga audience po online, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, ang kayong dako ng mundo na makarating po na maayos ang mensahe na ito. Malahat po ng ating mga kapatid po sa Marikina na hindi po nakaka-attend ngayon, pinapaabot po namin ang aming pong pag-ibig sa inyo at lalo tigit po ang ating pong mga kamag-anak. Hindi po natin makasama po sa gawain na ito, pero malaking tulong po yung pag-invite ninyo, yung pag-share po ninyo para sila po ay makakilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya doon po sa ating pinag-aralan na nakaraan po na linggo, yung pag-ibig kay Kristo. Pag-ibig kay Kristo. Pero alam niyo ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, Ang sabi ko nga po, love does not delight in evil, but it rejoices in the truth. Pwede ko kasi natin sabihin, ang pag-ibig pastor ay matyaga, ang pag-ibig pastor po ay hindi nananaghili, ang pag-ibig po ay hindi nagmamakuri, ang pag-ibig po ay hindi nagmamataas, gaya ng sinasabi ng unang Korinto, doon po sa 13 patuloy, sa 4 patuloy. Pero alam din natin ang pag-ibig po, it does not keep records of wrong. Hindi pwedeng kumonsinti, and it always says the truth. Kaya sa umagang ito, lalo na sa mga audience natin, kung pinag-aaralan natin ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi ko po pwedeng hindi ituro po ang poot ng Diyos. Amen po ba yun? Pastor, ayaw namin yung poot, gusto lang namin pag-ibig.
Ayaw pong matanggal po dito sa pag-preach. Pag ang ipapahayag ko lamang po, isang bahagi lang ng Biblia, tungkol po sa pag-ibig ng Diyos, madaling tanggapin yan, ililigtas niya tayo. Pero pag hindi ko naman ituturo naman ho yung galit, yung poot, yung anger ng Diyos, hindi magiging kumpleto po ang aking pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya alam niyo po, pagka na-fulfill ko na ang lahat ng pinagagawa sa akin ng Panginoon, I am ready to report na po doon po sa langit po. Huwag naman po sana in a few years to come. Pero ang sabi ko sa Panginoon, habang ako po ang nagtuturo dito, habang ako po ang binibigyan niyo po ng karunungan para ituro ang salita ninyo, mas matatakot ako sa Diyos kaysa sa tao. Can we say amen? Hallelujah. Kaya pinananatili ako ng Diyos po sa posisyon na to dahil natatakot ako sa Kanya. Ang tao ho, ginagalang ko, pero pagka magbabiolate ka na sa salita ng Diyos, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bakit, Pastor? Dahil mayabang ka? Hindi. Dahil mahal ko kayo. Amen? Mahal ko kayo, kapatid. At sa araw na ito, pag-aaralan po natin, ano ba yung puot ng Diyos? Alam niyo po, itong mga pag-aaral na ito at mga preaching po na ito, produkto ko ng pagbabasa ko ng Bible. Naka-challenge sa akin, sana po nakikinig ngayon si Bishop Efren Padua. Every time nagsasalita po siya po yung senior pastor po ng Moriah Baptist Church. Sabi sa akin ni Bishop Padua, ilang chapters binabasa mo? 1 to 2 chapters po. Hindi, pastor ka dapat 7. Ako 7 araw-araw. Kaya nga sabi ko sa Panginoong Diyos, pag tayo ibabad sa salita, kahit nakaupo ka sa FX o kaya doon po sa UB Express, 1 minute makakagawa ka po ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi the Holy Spirit will enlighten you. Madali lang gumawa ho kahit wala ka pong knowledge sa Biblia, pero hindi nang galing sa banal na Espiritu po yun. Pero pagka po talagang babad tayo sa panalangin, babad tayo po sa salita ng Diyos, makikita po natin bibigyan tayo ng insights. Isang maganda ho na book in the Old Testament ang binabasa ko, nasa 2 Samuel na ako, pero nais ko pong i-share sa inyo. Ano po yung mga initial na nabasa po ninyo doon po sa unang Samuel? Doon po sa unang Samuel, yan po assignment ninyo para pare-pareho tayo ng binabasa ng Bible po. Assignment po ninyo, assessment task ninyo, parang teacher, kailangan basahin niyo yung unang Samuel doon po sa chapters 1 to 4. Doon muna po tayo, Pag-uwi nyo sa bahay, 1 Samuel, chapter 1, verse 1 to 4. Okay? Chapter 1, verses 1 to 4. Yan. Basahin niyo po yan at patuloy ho, kung may panahon pa kayo, isama nyo na ang 1 Samuel, chapter 1, 2, 3, and 4. Ano po ba yung aking ibabahagi sa inyo? Alam niyo po, sa mga talata ng unang Samuel, yan, dadagdagan yung wisdom natin. Si Samuel ho, ang nanay niya si Hana. Kaya alam natin, andyan si Hana ngayon, Ang pangalan ni Hana po ay nasa Biblia at ito po ay, siya po ang nanay po ni Samuel na nung una po hindi siya magkaanak-anak, mga kapatid, hindi siya binibiyayaan na magkaroon ng anak. Kaya po, nanalangin siya earnestly to the Lord in the temple of the Lord at isinakatuparan nga ng Panginoon. Kaya nga ho, ang salita pong Samuel, mahalaga po yun, ang salitang Samuel, nangangahulugan, siya na piniling ko sa Diyos. He who I asked from the Lord. Kaya nabuo po yung salitang Samuel. Kaya mga kapatid, si Samuel po na gagawin po na pastor ng ating Panginoon at propeta po in the Old Testament, dito po sa panahon na ang mga Israelita po inaatake po ng mga Pilisteo, mapapansin ninyo ho, ang iglesia po noon o yung templo ng Panginoong Diyos ay pinamumunuan po ng mga pari. May mga pari po. At kung babasahin niyo po, yung pong kabuuan po ng mga namumuno na yon ay puro masasama lahat. Masasama. Andiyan po si Eli at yung kanya pong dalawang mga anak. Ito pong si Hofni at saka si Pinehas. Si Hofni po at saka si Pinehas. Ang pinakatatay nila si Eli. Parang Elisoriano, gano'n, or Eliseo. Yung tatay ho nila, punong pastor or pinakapunong pari ho. At yung dalawang anak po niya, yun po yung mga katuwang niyang pari, doon po sa templo ng Israel. Sa kasamaang palad ko, mga kapatid, makikita niyo po mamaya bakit ang buot ng Diyos
bumabagsak po sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya, tatandaan niyo po, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Pero ang Diyos po, pag hindi po natin tinanggap yung pag-ibig niya, tatanggapin po natin yung kanyang puot, tatanggapin po natin yung kanyang galit. Kaya, ano po ba yung ugali nito pong mga pari na ito? Napapalitan later on po ni Samuel. Ano? Ito pong si Eli, konsintidor. Basahin mo natin yun. Nandun ho lahat yan sa chapter 2. Si Eli ho, konsintidor. Bakit ho? Yung dalawang anak niyang pastor, nagmamaning sa loob ng church po yun. Pumapatol sa mga bayarang babae. Imagine niyo po pumapatol sa mga bayarang babae at ninanakaw po nila ang kabako ng bayan. Lalo-lalo na yung mga offerings, ninanakaw po nila. Pag binasa niyo po, doon po sa chapter 2, yung mga bagay mo na yan talagang kinamumuhian. Bubuhos talaga yung puot ng Diyos sa inyo. At ito po ang warning sa atin ng Panginoon. Yung puot po bubuhos, hindi lang po dun sa mga anak, lalo tigit po, ito po makinggan yung mabuti, lalo na dun po sa ating audience, sa online, lalo po sa mga magulang na nagkukonsinti ng kanilang anak. Ulitin ko ang isang anak ho na gumagawa ng masama at kinukonsinti po ng ama o ng nanay po, kasama po ang puot ng Diyos sa kanila. Ano po sabi ng Biblia tungkol sa puot o galit ng Diyos? Sabi po ng Roma, dito sa 1:18 po ng Roma, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng mga kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan nila ang katotohanan. Ano-ano po ba yung mga, parang nakikita natin, sobrang nagalit po yung Diyos kay Eli, sa dalawang anak niya, kay Hophni at saka kay Pinehas. Bakit nagalit? Unang-una po, nasa loob sila ng church, nasa loob sila ng templo. Hindi sila ordinaryong miyembro. Si Eli punong pastor. Yung dalawang anak po niya, mga assistant po niya yan, at mga pastor po yan sa loob ng templo. Kaya this is not only a warning for me, it is not only a warning for all the elders, sa lahat po ng mga nanunungkulan sa church po natin, sa lahat ng nakakakilala sa Diyos, alalahanin natin pwedeng bumagsak ang puot ng Panginoon pag tayo po'y susunod, katulad po kay Hophni at saka kay Pinehas at sa kanilang tatay. Kaya ang sabi ng Roma 1:18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan. Sabihin mo natin kalapastanganan. Ano mo ba yung ibig sabihin ng kalapastanganan? Blasphemy. Alam niyo po sa Bible, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin. Isa lang ang hindi pwede. Blasphemy to the Holy Spirit. Maraming nakagawa ko niyan sa Bible. Ito na nga po si Hophni at saka si Pinehas. Alam niyo ba bakit po nila, ang tawag ko dyan, pamumusong. Bakit nila pinusong ang banal na Espiritu? Nasa loob sila ng church, official sila ng church. Kaya dapat maingat tayo bilang mga pastors, bilang tayo mga elders, bilang mga ministry heads, dapat maingat tayo. Pwede ho natin na ma-blaspheme ang Holy Spirit. Kayo naman din po siguro mag-isip, mga pastor ito pumapatol sa bayarang babae. Siguro hindi na po natin kailangan ipaliwanag. Talagang magagalit po ang Diyos. Sila po ay mga pastor, sila po kumukuha ng pera. Ninanakaw po nila yung kaba ng bayan. Isa pang nag-blaspheme sa Holy Spirit. Pag binasa niyo po, sa Aklat ng Gawa, 5:1-11, si Sapphira at saka si Ananias. Yung mag-asawa nagnakaw din ho yun. Kaya pinatay sila ng Lord. Nandun yung puot, yung galit. Pero huwag kayong matakot, kapatid. Pagka yung pag-ibig ni Kristo ay taglay-taglay natin, nandun yung fear of the Lord. Hindi naman tayo nagnanakaw sa kanyang kaba at patuloy lumalakad tayo ng mabuti, ng malinis at ng maayon sa ating kalooban. Kaya ka-warning po, huwag kayong magagalit sa akin. Kaya ako sinasabi po yun. Pagka tayo po'y born again na, pumapatol pa tayo halimbawa po sa mga babaeng bayaran. Pag tayo born again talaga nagnanakaw pa rin tayo. Yung puot ng Diyos, bubuho sa atin. Maniwala po kayo. Kasi pag-aaralan natin isa-isa ngayon kung paano nahayag sa langit yung puot ng Diyos laban kay Hophni at saka kay Pinehas. Unang-una, tingnan nyo mga kapatid. Number 1, pagka gusto nyo na talagang magalit ang Diyos po sa inyo, ang sabi po ng banal na kasulatan,
lapastangan ninyo yung kalooban ng Diyos. Pero I will not advise that, kapatid. Mahirap kalaban ang Diyos. Amen? Ang ibig sabihin ng paglapastangan sa kaloob ng Diyos, lahat tayo binigyan ng magandang kaloob ng Panginoon Ang sabi po ng banal na Biblia in the book of Romans, dun po sa Romans chapter 12, verse 1 patuloy, and then I urge you, all my brothers and sisters, Ang sabi po doon, I urge you, in view of God's mercies, offer yourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto God. Hindi naman natin binibigay yung sarili natin bilang isang handog na buhay, bilang isang handog po na banal, bilang isang handog na kalugod-lugod. And we are in the church. Nasa loob tayo ng tinawag na bayan ng Diyos. Kaya mangyayari po niyan, nilalapastangan po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Akala ko ba, Pastor, pagka humingi muna tayo ng tawad 70 times 7, totoo po yun. Pero, alam niyo kapatid, pag nasana yung ating kalooban sa paggawa ng kasalanan, darating ang time, hindi ka nanghihingi ng tawad sa Diyos. Kasi it became a natural way of life. Naniwala po kayo nagsimula lang sa pagtingin ng pornografiya, pagtingin. Pagkatapos ng mga anak yan, kapatid, sa susunod po, mangangalo niya na kayo, kakaliwain niyo na po yung asawa ninyo, at ang pangangaliwa na yan ay hahantong sa kamatayan, kapatid. Nagsimula lang dati nagpapakopya ka lang, sa sinuho dito ng mga panahon ng mga elementarya, nung high school tayo, aminin na natin di ba? Talagang ng mga kabataan natin, nagpapakopya tayo, meron tayong kinokopyahan, pero pag nasanay kayo, kopya ng kopya, elementarya ng ngopya, high school ng ngopya, college ng ngopya, pagdating na nasa gobyerno na kayo, magnanakaw na kayo sa gobyerno. Kaya hanggat bata pa kayo, yung mga bagay na yan, dapat tinuturo po ng mga magulang. Anak, kahit bumagsaka ka, huwag ka lang mangungopya. Anak, kahit magdildil tayo ng asin, huwag lang tayong gumawa ng kasamaan sa ating kapwa po. O nandaya tayo sa negosyo para sa ating kapwa po. Kaya yun po yung sinasabi. Tignan niyo po ginawa ko. Ng buong pamilya ni Eli, ang dalawang anak niya, si Hofni at saka si Pinehas. Sabi po ng unang Samuel 2:29, in the book of 1 Samuel chapter 2 verse 29, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Noong araw po kasi, bago po malinis yung kasalanan natin, naman ng mga tao po ng panahon na yun, nag-aalay po sila ng mga taba ng baka at mga taba po ng mga tupa. Siyempre ito po malaking pera po yan. Pag inaalay mo isang buong baka ito mga pari at mga pastor na ito, ang allowed lang po sa kanila na kunin dyan, yung matitira po sa pinaguluan. At sino na nakakatikim dito ng Wagyu beef po? Yung Wagyu. Ito pong Wagyu beef na ito, di ba sarap nun, At mahal po yun, kasi yung nagpapasarap po doon, yung tabaho ng baka. Naniniwala ho kayo, yung tabaho ng baka, masarap kainin talaga. Pero bawal. Naniniwala ho kayo, masarap po kumain ng chicharon. Masarap po kumain ng chicharon, kapatid. Minsan nga sa pork chop po, yun ang inaalis natin, at yun po yung ating kinakain, yung karne nga, tinatabi natin. Pero yan po yung mga bawal. Pero sa Israel po, tinutunaw yung taba. At yung taba na yun, na umaakyat yung amoy po, yun po ang nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan natin. Buti na lang dumating si Kristo, Kung hindi dumating si Kristo, ang yayaman ng mga taga-palengke ngayon. Bakit? Bibili tayo ng mga baka, mga tupa, kailangan nating magpakulo para umakyat sa Diyos yung amoy nun. At yung matitira, yun lang ang pwede ninyong kainin. Pero iba ho yung anak ni Eli. Bakit iba ho? Hindi pa nga natutunaw ho yung taba, mga kapatid, pinapakuha na ho nila, akin na yung buong baka, akin yung buong tupa, akin na yung buong karne. Kaya humantong po, sa unang Samuel 2:29, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mga kapatid, ang modern day na handog natin ngayon, wala nang ganyan ang mga handog Ang mga handog natin ngayon, yung sarili natin. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, offer yourselves as a living sacrifice. Ano po yung i-offer natin? Ang sabi po doon, ang banal,
buhay at kalugod-lugod ninyong sarili na siya ninyong karampatan at tamang pagsamba sa akin. Makinig po tayo mga kapatid, ano po yung implications nito? Ano po yung magiging kakahinatnan nito? Para kung nag-aalay tayo ng taba sa Panginoon, pero yung inaalay nating mga tabako na yan, punong-puno ho ng karumihan. At tayo ho, ayaw natin ng pag-aalay. Minsan yung mga nag-aalay ng kanilang sarili para sila po yung makapag-aalay po ng buhay, banal at kalugod-lugod na samyo sa Panginoon. Ini-influensyahan ho natin maging masama. Tayo po nagiging sanhi ng pagkakasala. Tayo po yung nag-i-encourage sa kanila na gumawa ng kamalian. Kaya po mga kapatid, yan po'y paglalapastangan sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya rin naman kahit sa physical na aspeto, sa lahat ng mga nangongolekta po, o kaya po'y nag-o-audit, o kaya po in charge po, mga kapatid, sinasabihan ko po, alam ko po, very honest to goodness kayo, pero huwag ninyong gagalawin ang kaloob ng Panginoong Diyos. Basahin niyo po ang aklat ng Gawa 5:1-11. Pinatay po si Sapphira at Ananias. Bakit po pinatay si Sapphira at Ananias? Sabi nga ng pangalan ni Sapphira ko, dahil Sapphira. Sabihin niyo sa katabi niyo, dahil Sapphira. Huwag kong kakalimutan yung pangalan ni Sapphira. Kaya huwag kayo masyadong inganyo. Pastor, sige, okay lang, gagamitin ko ito. Mga kapatid, huwag. Pero in the spiritual realm, yung mga nag-aalay ng kanilang mga sarili bilang buhay, banal, kalugod-lugod na handog, kayo naman, huwag ka nang umattend ng church. Mga kapatid, lalo na yung mga nakikinig po, pag may sama kayo ng loob, halimbawa sa Diyos, o kaya ayaw nyo yung aral ng Panginoon, huwag nyong idadama yung buong pamilyang aalis sa church, kapatid. Babagsak sa inyo sumpa ng Diyos, sinasabi ko po. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabi. Ilang beses ko na pong nababasa ito, kapatid. Kaya halimbawa, kayo lang yung may sama ng loob. Sinama ninyo yung buong pamilya nyo, hindi na umattend ng church. Wala namang masamang tinapay sa buong pamilya ninyo. Nakakaawa kayo, kapatid. Delikado po yan. Alam niyo po, kaya kayo mahal na mahal ng church na ito. Ang church na ito, maliit lang tayo. Pero pagka ako kayo, halimbawa nagkasakit. Nakiusap po ako kanina po kay Enchen. Maliit lang yung church natin Pero sabi ko nga po, glory to God. Nananawagan ako sa lahat ng mga kapatid ko at i-upload po namin sa susunod po na mga araw yun pong tulong na pwede nating ipagkaloob sa pamangkin po niya sa apo po ni Brother Francis, kay Johan. Sinusubok po ng matinding pagkakataon po si Johan ngayon. Yung mga nakikinig nating mga kapatid po. Doon po sa ating i-upload, makikita niyo po yung GCash po at saka yung GoFundMe po, lahat po. Ngayon natin ipadama ang magiging kapatiran natin sa isa't isa. Minsan pag sa mga malalaking churches kayo, hindi kayo papansinin ng mga pastor doon, naniwala po kayo. Pero yung mga maliliit na churches, ang mga tunay pong nagmamahal sa inyo. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Kaya naman yung liit ng church natin, mahalin po natin. Ito po kasi mga kapatid, di naglalabastangan sila, si Hope at Pinehas. Yung alay sa Diyos, inaagaw nila. Sabi ko nga po, in the spiritual realm, yung mga inaalay yung sarili nila para magbanal sa Diyos, huwag niyong i-influensyahan yan, kapatid. Hayaan niyo sila. Bigyan niyo sila ng pagkakataong ibigay nila yung pinaka-the best sa Panginoon. Huwag ko yung, kayo pa yung magiging sanay, huwag ka nang pumunta dyan, huwag kayong pumunta dyan, huwag niyong pakinggan yan. Hayaan niyo sila na maghandog sa ating Panginoong Diyos at they offer themselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto God. Pagka ganyan yung ginawa ninyo, hindi babagsak yung puot ng Diyos. Tignan niyo po, yung dalawang anak po yan na napaka-corrupt. Kaya halimbawa lang naman, in charge po kayo dyan. O kaya katulad ni Sapphira at Ananias, magbibigay ng tithes and offering nila, yung lupa, pinagbentahan, kinupitan nila Ang sabi natin Pedro na gano'n sa kanilang dalawa hindi pa sa inyo naman yung pera niyan bago ninyo ibinigay? Bakit kayo nagsinungaling sa banal na espiritu na yun din, ikaw ay mamamatay? Patay po si Ananias, patay. Dumating yung asawa niya sabi po ni Pedro na gano'n, hindi ba alam mo rin yung ginawa ng asawa mo? Nagkunwari pa, sana inamin na lang hindi siya papatay ng Lord Ano po yun, Lord? Di ba yan yung pinagbentahan? Yan lang ba yung pinagbentahan? Sabi niya, opo, wala na po. Ikaw din ay dadamputin ngayon. Sabi ng gano'n ni Pedro,
Gaya ng pagdampot sa asawa mong namatay. Within that moment po, bagsak si Sapphira patay. Kaya mga kapatid, we cannot lie towards the Holy Spirit. Mas maganda po yung nagtatapat. Panginoon, kanina po, nakapagmura po ako, patawad po, Panginoon. Mas iibigin pa po tayo ng Diyos nun, kung tayo po'y tapat. Kanina ho, Panginoon, natignan ko po na hindi maganda yung isang babae po na naglalakad. Lord, mamaya aawit ako, patawad po, Panginoon Diyos. Pinatawad ka ng Panginoon. Pero yung nagsisinungaling tayo na everything is alright, nag-preach ako rito, tumutugtog tayo po'y nakikinig ngayon. Pero alam natin, we are living a double life, kalapastanganan po yan sa kaloob ng ating Panginoon. Kunin natin yung pag-ibig niya. Paano natin makukuha yung pag-ibig po niya? Magtapat tayo sa Diyos. Sabihin natin lahat ng pagkakamali natin. Aminin natin at talikuran natin ang lahat ng ating pagkakasala. Pangalawa, kapatid, tignan niyo mabuti ha. Dun sa dalawang anak, nagaling ang Diyos, lapastangan ano pa yung ginawa ng dalawa? Ito po, this is a stern warning sa ating lahat. Tayo, lahat ng mga kalalakihan, lahat ng mga kababaihan, ano pong ginawa ni Hofni at saka ni Pinehas? Ang sabi po ng unang Samuel 2:22, matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping. Anong pagsiping? Pakikipagtalik. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ako, masaklap ito. Bakit ito? Mga workers na babae ang sinisipingan ng dalawang pastor. Kayo kung magtanong sa sarili nyo, kagalit-galit ba sa Diyos ito? Kaya dapat tayo manindigan bilang pastor, bilang elders, bilang tayo po ay mga born-again Christians. Ayaw kong gawin yung ginawa ni Hofni at Pinehas. Magagalit ang Diyos, mapopot siya. God is a God of love, kapatid. Pero kung ganito namang klaseng kasalanan, pagpapanggap na ho ito Halimbawa lang ako po, pastor ako. Pero sa kabila ng pastor, meron po akong pinapatulad dito sa loob ng church, kapatid. Halimbawa, ginagawa ko yun. 100% po, talagang kakanusin ng Diyos ang buhay ko, kapatid. Maniwala ako kayo. Kaya ako po sinasabi ang mga aral na ito na may pag-ibig at may takot, hindi ko po gagawin yan sa habag at awa ng Diyos, sa habag at awa ng Diyos. Nabasa ko na sa Biblia, pinatay ng Diyos yung dalawang pastor na ito Pinatay. Sabay yung araw ng kamatayan nila. Kaya tayo nananawagan ako sa mga audience po natin. Hindi dahil gusto ko pong manira, hindi po dahil gusto ko pong magparinig. Nagpapaalala po ang Diyos ngayon ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung nasa kalagayan po tayong naglilingkod sa church at meron po tayong ibang kasiping maliban sa ating asawa, kinakatok ng Diyos ang puso mo, may pagkakataon pa po na tayo'y magsisi. Can we say amen? Delikado ang ginagawa mo, kapatid. Mahal ka ng Diyos, kaya gusto ka niyang baguhin. Ang sabi nito, alam ng kanilang tatay, senior pastor yung tatay, alam. Pero ang sabi dito, alam niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Workers to ng templo, yung mga babae, ito naman, pastor, ang ginagawa nila, nagsisipingan sila sa isa't isa. Hindi ba dapat natakot sila sa kanilang sarili? Alam niyo, sabi po ng unang Korinto, doon po sa 6:19 hanggang 20. In the book of 1 Corinthians, chapter 6, verse 19 to 20, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought at a price. Therefore, you should honor God with your body. Dapat parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Nung panahon na ito, kaya nagalit ang Diyos. Ang templo po dito, yung talaga pong tinayo ng tao. Building po yung templo. Doon sila nagsesex po, kapatid. Nagagalit ang Diyos. Ngayon, ang templo natin, based on 1 Corinthians, chapter 6, verse 19 to 20, ito. Hindi ba ganun alam ng inyong katawan ang templo ng banal na Espiritu? Sabi nga po ng Biblia, sino mang gigiba sa templo na to, gigibain ang ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung sabi ni Kristo Sabi niya ganun din sa mga Pariseo. Ibain ninyo ang templo ng Diyos at itatayo ko ng 3 araw. Sabi ko ng mga Pariseo, it took us 48 years para itayo yung templo. Bakit 3 araw lang itatayo niya? Kasi ang tinutukoy ni Kristo doon, walang iba kundi ang kanyang katawan.
bubuhayin uli ng Diyos ang kanyang katawan. Kaya baka po tayo mga kapatid, very lax po tayo. Lalo na tayo tumatayo dito po sa pulpit. Binibigay ko po ito bilang pag-ibig po. Pastor, paano mo, halimbawa ko, may gumagawa ko. Kaya nga ho, pwedeng remedyohan Pwede pa pong tumalikod sa kasalanan. Pwede po ngayon ho, tayo po'y magsisi at tayo po talagang buong puso po na humingi ng tawad sa Diyos. Kaya ba tayong patawarin? Kaya, kapatid. Pero pagka tumigas na yung puso ninyo, yan ang mga naging dahilan bakit pinatay po yan. Pati tatay nila pinatay din. Alam naman pala natin na templo ng banal na Espiritu. Pag-preach ako rito, kakanta tayo, magsosong din tayo limbawa, magmi-ministerial head tayo, tapos may mga pinapatulan tayo other than our wife. Kasi ito po ay malaking kalapastanganan. Ang sabi po dito, pagsasagawa ko talaga ng kahalayan. Napakahalay niyan, kapatid. Biro mo tayo po'y tinawag ng Diyos, pero pinagagamit natin ang mga instrumento ng katawan natin dun sa mga bagay na kinapopuotan niya. Ikatlo, kapatid, hindi lang po yung ating pagsalansa, hindi lang yung kahalayan. Ito, ngayon mauunawaan niyo bakit pag nag-preach po ako, masakit ang salita ko. Mauunawaan niyo ngayon kung bakit. Kasi ho, pag meron kang kawalan ng pagsaway po, mapopuot sa iyo ang Diyos. Marami po mga pastors na ganyan, yung hindi mo nagsasaway. Bakit? Unti yung membro nila Magagalit sa pastor, wala nang love gift. Hindi po ako nagmamalaki, kaya po ako natutuwa po sa habag at awa ng Diyos. Pakainin niyo o hindi ako, mabubuhay ako, pero sasabihin ko yung totoo sa inyo, kapatid. Bakit nyo sasabihin yung totoo? Mahal ko kayo At ang nagsasabi ng totoo po sa kanyang kapwa, wala nang hihigit na pag-ibig pa na pwedeng ipakita ng kapwa ang pagsasabi po ng totoo. Alam niyo mga kapatid, ano sabi po ng unang Samuel 3:13? Pwede ko naman kung gagawin ko po. O sige, di bale, mga kapatid, wala na pong aral tungkol po sa pagpatol po sa hindi asawa. Kasi in naman po yan. Wala na tayong aral tungkol sa pagnanakaw. Lahat naman nagnanakaw sa gobyerno. Wala na tayong aral po sa pagsasabong, sa pagtataya sa loto. Wala na tayong aral dyan. Alam ko po, dadami tayo at matutuwa kayo sa akin. Wala na pong aral tungkol sa anumang kasalanan Pero ano pong sabi ng unang Samuel 3:13? Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niya. Sabihin niyo nga, hinayaan. Ayoko kayong hayaan. Ang sabi po dito, hinayaan ni Eli na lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. What does Proverbs chapter 27 verse 5 says? Ano pong Kawikaan 27:5? Open rebuke is better than hidden love. Si pastor naman, ang sakit-sakit magsalita. Nagparinig na naman. Huwag daw papatol sa hindi asawa. Hindi mo parinig yun. Aral po ni Lord. Pero parang hindi siya magagalit sa atin. Alam niyo ba mga kapatid na kapag kasama niyo po na nagde-date asawa niyo, wala kayong pangamba? Ganun si Amen. Ganun ba nakapila kayo sa sinihan, Ang kahotihan siya asawa niyo. Pero pag hindi niyo asawa yan, mamamaos kayo ng malapot. Sa kayo kakain, dun sa madilim. Sa kayo manonood ng sinihan ho, doon sa wala nakakakita, pupunta dun sa Cubao, sa Alta. Alam niyo, Alta Cheddar nung araw? Wala na yata ho nun, Parang si Blatter King lang umuho ng gano'n. So, gano'n kami katatanda na ho ngayon. Dati may New Frontier pa yata ho doon Katabi ho. Yung Fiesta Carnival, naalala niyo pa ho ng araw yun. Ang babata niyo naman, kami ng brother ko yung nakakaalala doon. Fiesta Carnival, yung COD. Sinasama ako ng nanay mo doon. Di ba meron na mga manikinuho doon na gumagalaw? Naalala niyo po yun. Sino makakalimot doon sa Mamunlong ko doon? Kaya lang wala na. Nasa Quezon Avenue na lang yung Mamunlong ngayon. Kasi yung Mamunlong na yun, naalala ko, daanan yun Naalala yung daanan yun, lalabas ka na doon sa Araneta ko Pagka ako dumaan ka roon Those were the days. Sayang meron pala umiipin sa likod. Kapatid na Dani at saka si kapatid ko na ating mga elders talaga. At sinasabi ko po, pagka hindi nyo pinuna ang kasalanan, ang Diyos ang tupo na sa inyo. Sana maintindihan nyo po yung pastor, kayo magagalit sa akin. Intindihin nyo po na pag sinabi ng pastor, kapatid, maiimpyerno ka dyan. Pagka ang Diyos naman ang nagalit sa akin, sabi po dito, hindi mo lang man lamang sa pinahinto,
sa kanilang mga kasalanan. Paano yung pastor? Sinabi nyo na lahat, kapatid, huwag nyo gagawin yan, baka mapahamak kayo. Kapatid, maglingkod lang tayo sa Diyos, wala na tayong gagawin pa, hindi maglingkod. Ang ginawa ko, hindi ko kayo sinasaway. Lord, sayang yung love gift ko eh. Tingnan nyo, hanggang ngayon, 30 years kami, ganito lang kaunti kami. Lord, sayang naman eh. Hindi katulad ng mga ibang churches, dumadami na sila. Pag dumating mo yung takdang araw ng paghuhukom, ang sabi ng Panginoon, habang panahon kong parurusahan ng kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niya, ibig sabihin ng hinayaan, wala siyang ginawa. Ngayon, pag nag-report na ako kay Lord, sinabi ko naman po yun eh. Pero Lord, sa kabila ng pagsasabi ko, marami yung nagalit. Hindi ba di anak? Yun yung katwiran kasi. Kaya huwag kayo magagalit ko. Mahirap din po talaga maging pastor. Kasi yung ginagawa ko namin, hindi ko rin gusto ho yun. Minsan pag nag-preach ako rin ho yun. Kaya sana mga kapatid, huwag niyong titignan na kanya personal kayo ng pastor, o kaya may galit po yung pastor. Minsan nakakasala din talaga ang pastor. Minsan ho yung pinipreach ko, ako ho rin yun eh. Kaya pagka nagsasalita ako, kinokorek tayo ng Panginoon. Pag kinokorek tayo ng Panginoon, tama yung sabi ng Biblia, pag-ibig kay Kristo, pag-ibig sa salita, pag-ibig sa gawa. Kaya halimbawa ko nakita ko talaga, ako mapapahama ka kapatid yan eh. Hiwalayan mo na. Kasi hindi tama. Balik ka na lang sa misis mo. Huwag kayo magagalit po sa akin. Bakit ko sinasabi po yun? Kasi talaga kung maiimpyerno po kayo nun, wala pong born again Christian. Ulitin ko lang, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Na nilalapastangan ninyo yung sarili ninyong asawa. Can we say amen? Can we say amen po? Hindi po pwedeng nilalapastangan mo. Kasi nagsisinungaling ka sa asawa mo, nagsisinungaling ka rin sa Diyos. Ang hirap po nun mga kapatid. Kaya kung pagkaganon mo, dati nung sabi ng isang kapatid sa akin, Pastor, ako ba yung pinariringgan mo? Kasi lahat ng mga nasa preaching ko na sinabi ninyo, ako yun eh. May kabit, ako din yung may ganito, ako yung nagde-date na nagtatago, ako. Wala ko akong nakausap, hindi ko po nakausap yung misis ninyo. Inimpreso ng banal na espiritu, pero yung kapatid na yon, hallelujah. O nakita ko naman, lalong tumamis yung samahan nilang mag-asawa ngayon. Bakit o? Kakasaway, kakasabi ng totoo. Yung pag-ibig, kapatid, nag-transform yung puso niya. At ang nangyari, kapatid, nagkaroon sila ngayon ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Ito pong si Eli, lapastangan. Akala niya tunay na pag-ibig yun. Bakit? Hindi ko na lang pupunahin. Mahal ko yung mga anak ko eh. Naalala ko tuloy yung dati ko, yung nakabaril ko na anak, yung nakabaril na anak. Nagtago dun sa mansion nilang bahay ko. Tapos yung nanay, ayaw papasukin yung NBI. Ang sabi ng nanay, wala yung anak ko. Nag-read yung NBI, nandun yung anak. Tatamaan nga ako yung anak eh. Ayaw ko nang sabihin yung pangalan, pero kilala niyo yun, hindi ko ba? O, kilala niyo ko yun eh. Pag-ibig po yun o hindi? Hindi pag-ibig yung kapatid. Pangungonsinti po yun. Kapatid, pangungonsinti. Manapa, pagka gano'n, sabihin ninyo, anak, isusuko kita. Tapos kahit umiiyak yung mga magulang, umiiyak, doon po sa pulis, o kaya kahit ibigay nyo kay Tulpo, nahanga po ko doon sa isang ama ko, na isinuko yung kanyang anak na sundalo. Ewan ko napanood nyo po yun, kasi yung anak ng sundalo ko, pinatay yung girlfriend niya, pinatay yung dalawa kong kaibigan, tapos yung tatay nandoon, sinusuko niya, umiiyak yung tatay, sabi niya gano'n, isinusuko ko sa inyo ho, yung aking anak, ang hirap ng kapatid. Bakit mahirap yun? Mahal na mahal mo yung anak ko eh. Pero sino pong mas higit nating mamahalin? Yung Diyos o yung anak natin? Siyempre yung Diyos. Sabi po dito, hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Mga magulang, pag nakita niyo ko, halimbawa yung anak niyo nagda-drugs, anumang sakit ng kalooban po, i-reform ninyo yung anak ninyo. May pag-asa pa po yan. Ha? Ibigay niyo po sa kanya yung pinakamagandang care. Sabihin niyo, anak, pinagsasabihan kita, hindi kita kinukonsinti. Maganda, kahit nagda-drugs ka ngayon, dadalhin kita sa rehab. Papupuntay ko si pastor dito para pangaralan ka. Pag ang banal na espiritu ng usap, kahit na ano pong lulong sa drugs ng isang tao, wala hong rehabilitation center ang makakapagbago dyan. Ang makapagbabago dyan is the living and the enduring Word of God. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Kaya sa susunod ho, huwag tayong mangungonsinti. Kapag ako ganon, mga kapatid, yung anak natin, pagsabihan natin, pahintuin ninyo, magagalit ko okay lang, isa ang Diyos ang magalit. Ika-apat, bakit nagagalit yung Diyos? Walang takot ho yung mga anak walang takot Ano po sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10? Ang pasimula ng karunungan ay pagkatakot sa Diyos. Dapat main ingredient pag pastor ka, kailangan may karunungan ka. Hindi mo pwedeng matutunan ng Biblia kung wala kang takot sa Diyos. Yung anak ng dalawa, pastor, yan ang sabi ng Bible, ang dalawang anak ni Eli, si Pinehas at saka si Hopni ko, ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Kaya ito faith cometh by hearing and hearing the word of God. Malaman nyo na yung mga kinamumuhian ng Diyos. Galit na galit pala yung Diyos sa mga ganyan. Kaya pagkagalit yung Diyos sa ganyan mga kapatid, huwag tayong lapastangan. Matakot tayo sa Kanya. Di ba sabi ko ng mga kangaral, dalawa lang naman sabi ng mga kangaral 12 doon sa 13 ko In the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13, dalawa lang naman ang katungkulan ng tao sa mundo na ito Matakot ka sa Diyos, unang-una yan, at pangalawa sundin mo ang kanyang alituntunin sapagkat yan po ang kabuuan ng katungkulan ng isang tao. Hindi po yung yumaman ka, hindi po yung basic na katungkulan ng tao. Hindi po yung maging tanyag ka, hindi yung maging magandang lalaki ka. Dalawa lang. Pag nakuha niyo po yun, nakalakad kayo sa kalooban ng Diyos. Fear God and obey all His commandments because these are the whole duty of men. Ito lang ako, pastor na ito Baka unawaan pa ng Diyos ito kung ito po yung mga kapatiran lang Pero itong pastor kasi ito At ang sabi dito, ang dalawang anak ni Eli po ay parehong napastangan at walang takot kay Yahweh. Halimbawa ako yung pastor, dapat yung fear of the Lord naroon. Tinuturo ko lahat yun tapos ako pala yung make-up Halimbawa lang tinuturo ko yung word of God, ginagastos ko pala yung pera po ninyo. Ako pala yung talaga pong pastor dito, nagtuturo po ako, pero ang dami kong kalokohan sa labas ng church na ito. Pagdating ng rapture, maiiwan ka kapatid. Binabasa ko po yung Biblia kapatid, kaya ako binabasa ito, natatakot ako sa Diyos. And every time na binabasa ko, sinishare ko rin po sa inyo yung pagkatakot na nilalagay sa puso ko. Bakit? Gusto niyo bang maging katulad po ni Eli at saka po nitong si Hopni at saka si Pinehas? Alam niyo po, nung nakalaban nila yung mga Pilisteo, nagkatotoo lahat ng sumpa ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos, dahil nilapastangan niyo ako, wala nang tatanda ng matanda sa pamilya mo. Lahat namamatay ng bata. Grabe yung parusa ng Diyos Wala nang kakain sa inyo ng maayos. Lahat nagpalimos ng mga kamag-anak mo ni Eli po. Ang sabi pa ng Panginoong Diyos, mamamatay ng sabay yung anak mo. Habang nakikipagdigmaan, biro nito, dala-dala nila yung Ark of the Lord. Dala-dala po nila yung kabago ng Israel. Sila yung pinakamarumi po sa loob ng templo. Dala-dala nila, very sacred yun. Napatay po sila ng mga Pilisteo sabay. Yung tatay nila, hindi in-spare ni Lord. Bakit nung nabalitaan ng tatay ko, namatay yung dalawang anak niya, yung tatay ko nakaupo sa silya kung ganun Pag binasa niyo po, sana basahin niyo po para hindi ko na kinukwento. Nung ang tatay ko nila, narinig yung balita, napakli yung liig. Nabali yung upuan bumagsak yung ulo, bakli yung liig, patay. Hindi na kontento yung Lord. Bakit po? Yung pong asawa ko ni Pinehas, nung nanganganak na, pinatay din ng Lord. Yung anak ko nila, ang pangit ng binigay na pangalan. Naalala ko po nung bata ko sa Manila Bulletin, meron po yung daga na na cartoon sa pangalan Ikabod. Ikabod. Pinapangalanan po ng Ikabod ngayon. Ano ibig sabihin? Na wala ang kalwalhatian ng Diyos sa Israel. Gusto niyo pong pangalanan ng anak kong Ikabod? One of the worst names po yan. Huwag kayong pipili niyan pag may anak po kayo. Ikabod, Judas. Huwag kayong pipili ng mga ganyang pangalan. Sapira, Ananias. Pero mo, apat yung anak mo. Anong mga pangalan anak mo? Si Sapira, si Ananias, si Judas, tsaka si Ikabod. Ibig ko po sabihin mga kapatid, pwedeng patayin ng Lord ang buong pamilya natin. Kung tayo mga kapatid, katulad nito, napakalapastangan. Pastor, hindi na tayo magkakasala. Nagkakasala tayo lahat. Pero nandun yung kababaan ng kalooban Na Lord, kanina ho, ayaw kong magmura, nagalit ho ako. Tapos iiyak ka kay Lord, napapatawad mo yun. Pastor,
Pastor, narinig ko yung preaching ni Pastor kanina. Talaga ho, medyo nakapag-establish na po kami ng aking kinakasama Hindi alam ni Mrs. Pero ito na yung magandang pagkakataon po. Nakakawala na ako. Natouch ako sa sinasabi ko, Panginoon, gusto kita, mahal na mahal kita, mapapatawad kayo. Mapapatawad kayo, kapatid. Pastor, ang laki ko ng kinurakat ko sa gobyerno Maski nga lang mo dito, halimbawa, binubulsa ko, halimbawa pero na-touch po ako, nilalapastangan nila yung mga kaloob ng Diyos. Pwede bang magsisiho, umiyak kayo sa Panginoon Diyos? Patatawarin mo kayo. Ito kasi hardened na yung puso nila Hindi na ho sila nagpalikoob sa Diyos At patuloy ho, yung salitang kalapastanganan ay ginawa nila sa harapan ng Diyos. Pero ano po sabi ng ating pangwakas? Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi po rito, pag tayo ho kukonekta kay Kristo, pag kumonekta ka kay Kristo, kapatid, yung aral niya mag-flow sa iyo At pag sinusunod po ninyo yung aral ni Kristo, sabi po ng 1:15 ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Madidehydrate kayo, mamamatay po kayo pag wala si Kristo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inihahagi sa apoy at nasusunog. Hanggat may panahon pa, kumonekta ho kayo kay Kristo ngayon. Mahal-mahal ko po kayo at alam ko po mahal na mahal yung buong pamilya ninyo mga kapatid. Kaya sa araw po na ito, patuloy tayong matakot sa Diyos at iwasan po natin ang kanyang pagkapuot. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us all bow down our head. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sapagkat ang mga aral po na ito ay nagpapakita ng pagkatakot namin sa inyo. Panginoong Ama, maaaring kami po ay nasa loob ng church. Ang buong pamilya po namin ay mga born again po. Ang lahat ng mga kaibigan po namin ay talaga po na gumagawa para po sa mga programa ng iglesia nito. At ikaw lamang po ang nakakaalam kung ano pong ginagawa namin pagka po kami ay nag-iisa. Maaaring ang puso po namin ay hindi tama sa inyo. Maaaring may mga hindi tamang ugnayan kami. Maaaring po may mga pagnanakaw na nagagawa po ang aming mga kamay. At lalo tigit po, Panginoong Diyos, ang patuloy na paninipog ho, galit, hindi man nakikita po ito. Pero ito po ay hayag na hayag sa banal mong presensya. Sabi niyo, Panginoong Diyos, wala pong mga nalilihim na hindi mailalantad, wala pong naitatago na hindi po mailalabas, Panginoong Ama. Kaya lahat po kami ngayon ay humihingi ng ganap na kapatawaran, ganap na paglilinis, Panginoong Ama, na huwag kaming umantong po sa kinahinatnan ni Eli at ang kanyang dalawang anak. Hinihiling namin ang habag mo at awa, Panginoon. Kami po'y namuhay katulad po nila Hofni at Pinehas kung kami po'y hindi pa nakakakilala sa inyo. Ngunit ngayon po na ikaw po ay tinanggap namin bilang Panginoon tagapagligtas, nawa po'y gabayan niyo po kami na maging maingat kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoong Ama, upang ang lahat ng paglakad namin ay kasihan ng inyong santo at banal na Espiritu. Huwag po namin pusungin o mablaspheme ang inyong banal na Espiritu. Sa kabila ng lahat ng mga katuruan at ang lahat po ng mga karunungan na ito, ibigay niyo po ang hayag na katotohanan, Panginoong Ama, para wala po ni isa po sa amin, Panginoong Diyos, ang maparusahan ng kamatayan o ng ikalawang kamatayan habang kami nabubuhay, pagdadaloy ang pagpapatawad, ang patuloy na pagbabago, at ang pagbibigay niyo po ng habag at grasya sa amin. Kaya Ama, maraming salamat. Patuloy po na buksan niyo ang mga puso ng lahat ng mga nakikinig na ginagawa namin ang mga bagay na ito upang ihayag po ang katotohanan na siya magpapalaya po sa amin. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Ngayon naman po dala tayo sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Hinigit ko po ang babasan na dumulog sa pananalangin. Ang Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Inibigay po namin ang lahat ng mga alay, mga kaloob na ito, kami sa iyo namin, Ama, maging karapat-dapat kami sa paglapit namin sa iyong harapan sa oras nito, maging kalugod, Panginoon. Ang lahat ng mga ikapo na ito, ang lahat ng mga alay na ito, sa iyong pong banal na harapan. Panginoon, gamitin mo ang mga biyayang ito, Panginoon, upang marami pa pong mga tao na makarinig ng iyong salita, Panginoon, upang marami pa po, Panginoon, ang mailapit namin sa iyong banal na panig, Panginoon Diyos. Maraming salamat ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I can do
'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sa mga pagbati, happy birthday po sa mga sumusunod. January 8, Brother Roberto Cirillo, happy birthday po. Ngayon po yun, January 8. January 10 naman po, si Mishka Kabaka, happy birthday. January 12, happy birthday, RJ Bautista. Sa January 12 po, si Sister Corazon Magno. Happy anniversary po kay Brother Andrew and Sister Vicky and Brother Augusto and Malu Luklukan ng January 8. And also January 12 po si Brother Rufo and Sister Elinor Bahan. Happy anniversary po sa inyo. Ayan, so we pray for them. Kung meron pong tinawag at nandito ngayon, pwedeng tumayo para ma-bless kayo ng ating Panginoon at mapanalangin kayo ng ating church. And so we extend our hands sa mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at mga wedding anniversaries. Lord, sa oras na ito, dinadalangin namin mga kapatid namin na nagdiriwang ng kaarawan, patuloy pong pagpapala at pagkalunin po sa kanila, Panginoon, isang matagumpay, masigla, malusog, Panginoon, at mapagpala, Panginoon, na taon na buhay ang pagkakalagay po sa kanila, Panginoon. Sa mga magdiriwang ng kanilang anniversaries, Panginoon, ang pag-alali, Panginoon, ng kanilang samahan bilang mag-asawa, patuloy pong pagkalog sa kanila. I-bless mo po, Panginoon, ang mga kapatid na ito, Panginoon, na magdiriwang ng kaarawan at ng kanilang anniversary, Panginoon, for this week. Maraming salamat kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagdating Panginoon sa buhay ng mga kapatid na ito. And also for our Bible study, every Wednesday po yan, 7 o'clock ng gabi sa ating pong Facebook page. Live po yan, kaya pwede po natin papanood yan, whether you're at work or kung saan man po tayo, pinapalabas po yan online. And also for our prayer meeting, every
every 5 a.m. ng madaling araw and 8 p.m. sa ating pong Facebook Messenger. Kung meron po kayong mga personal prayer request, pwede niyo po yung bigay sa ating pong mga prayer leaders or heads, si Brother Greg and Sister Emmy, or kung may kakilala po tayo na mga dumadalo sa ganitong gawain, pwede po natin ibigay po sa kanila. And also, yung ating pong Student School Awards Recognition, nagaganapin po sa February 4. Lahat po ng mga graduate or yung meron pong recognition for the past school years, 2020 hanggang 2022, mahaba-haba po ito. Two consecutive school years po yan. So, pwede niyo pong ibigay o magpalista sa mga kabataan para ma-acknowledge po kayo dito sa ating pong iglesia. Mahaba-haba pa po yung pagpapalista natin dahil yung ating pong recognition ay February 4 po. So, huwag po kayong mawawala sa ating gawain na ito. So kung wala na po tayong iba pong announcement, tinatawagan ko na po yung ating pastor para po sa closing prayer and final benediction. Ako po tayo mag-closing prayer. Kaya ng aking pong panawagan kanina, ang kapatid po natin na si Johan, yung dinadala ni Brother Francis palagi po rito, no? Na talaga napakabait, nagpamahal palagi sa akin. Tinanong ko yun kilala mo pa ba ako? Ako naman Pastor Archie. Mga kapatid, siya po ay dumaranas ngayon ng mabigat na pagsubok. May leukemia po siya at nag-undergo po siya ngayon mag-undergo po siya ng chemotherapy. Naalala ko sabi ng Bible doon po sa Kawikaan 19:17. Pag tayo ay nagpautang sa nangangailangan po, nagpapautang tayo sa Diyos, kapatid. At ito po yung tema natin, mapapakita natin po ngayon. Hindi man po tayo mangungulekta ngayon, ihanda po natin para po prepared tayo by next Sunday. Dahil magpapaikot po tayo, hindi po dahil tayo naglilimos, ginagawa natin ito po'y mahalaga. Mag-ibig tayo sa pamagitan ng ating bibig, mag-ibig tayo sa pamamagitan po ng ating pong gawa. Doon po sa atin pong mga naka-online, ipa-flash po namin din sa ating pong website po at doon sa Facebook account natin, yun pong GoFunding po para makatulong po tayo. Any monetary consideration will do po. Lahat ng pag pinagtulong-tulong ng Peace of Harvest, lalaki po. Hindi po birong sakit po kasi yung kanyang ina-undergo, kapatid. Ito po ay very aggressive po, yung pagkalat. Alam niyo naman ang leukemia, it's cancer of the blood, hindi po ba? Pero pag nagtulong-tulong tayo mga magkakapatid po, meron ng treatment po yan, yung chemotherapy po. Tayo ay naniniwala, walang imposible sa Diyos. Amen? Pag nagsama-sama tayo, pinanalangin po natin, talagang ang Diyos ang magpapagaling po kay Johan. Kaya hindi po muna tayo mag-collect ngayon. Ipunin natin by next Sunday po, meron tayong special po na collection para kay Johan. At gayon din po sa ating FB account. I-upload ko po ang mga GCash accounts ng parents po niya para makatulong po tayo. Nawa po yung gabayan at lalo tayong pagpalain ng ating Ama. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Purihin ka, dakila, ang iyong pangalan sa kalagitnaan namin, Ama. Maraming salamat po. This is an opportunity na maganap po ang unang Juan 3:18, Panginoong Ama, na patuloy pong ibigin namin ang mga kapwa namin sa salita at lalo tigit po sa aming mga gawa. Panginoong Ama, sa umagang ito, turuan niyo po kami. Huwag niyo pong hayaan na bumagsak ang puot ninyo sa amin. Kahabagan niyo po kami, kaawaan niyo po kami, patawarin niyo po kami, ituwid niyo po kami. Kung maaari po, disiplinahin niyo po kami hanggang maaga pa, Panginoong Ama, upang hindi po namin maranasan ang galit at ang puot ninyo sa araw po ng paghuhukom. Kaya ako'y nagpapasalamat kaming lahat dito, Panginoong Diyos, ay patuloy po na nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagpupugay po sa inyo, dahil ikaw, Panginoong Ama, ang kumilos po upang lahat kami, Panginoon, ay makadama po ng pagpapatawad at paghuhugas ng lahat ng aming nagawang pagkakasala po. Kaya sa umagang ito, Ama, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, muli, Ama, patuloy pong binabasbasan ang lahat ng mga hinirang mo, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. Na patuloy kami po'y umibig sa pamagitan
pamamagitan po ng aming mga bibig at salita, at lalo tigit po sa pamamagitan ng aming mga gawa, Panginoon. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Pagiging ng Panginoon, muli po tayong umawi sa ating Diyos bago po tayo lumabas ng ating iglesia. Turn all around. When I was hurting, I'm rejoicing. With the love I found, and I have joy. Oh, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise. For He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. Isa po magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. See you next Sunday, church. God bless you. Turn the morning. You turn my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him.